Una, kaya, kaya. Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Welcome back. We're still watching Pinoy on Top. We're still with our guest, Mr. Fredon Alipao, Assistant Professor in Sociology and the Program Development Office of the Office for Community Development, University of Santa Tomas, to discuss with us the unique traits that we have here in the Philippines. So now let's talk about why Filipinos had an image of the Last Supper and the last wooden roof and fork for the dining area. So, Mr. Alipao, it has been tradition to almost all the Filipinos to do that. So, what do you think is the reason behind that? Well, bago ko sagutin, magandang umaga, no? Siyempre tayong mga Pilipino, laging andyan sa ating hapagkainan din yung simbolo ng huling hapunan. Pero hindi nangangahulugan na parang yun na yung huling hapunan natin pag nagsalo-salo tayo. Pero kundi yun ay simbolo ng pagbabahaginan ng pagsasama-sama sa hapagkainan, no? Kaya nga yung tinipak-tipak yung pagkain at ibinahagi doon sa mga apostoles, ganun din sa pamilya, no? Yun ang mga kutsara, tinidor, simbolo rin ito ng patuloy na pagkakaroon ng grasya sa hapagkainan, na mapagsasaluhan ng mga kasapi ng pamilya. Oh, I see. So, who do you think had influenced us? Because naturally, marami pong mga dumating na mga nanakop sa ating bansa. Sa tingin niyo po ba, kanino po ba nanggaling tong tradition na to, traditional image na to? Well, yung dalawang simbolo nito, parehas bunga ito ng kolonisasyon sa atin. Yun na yung huling hapunan, dala ito ng Kristyanismo sa atin. Ano? Sa kanilang evangelization, ipinakita nila yung mga simbolo at naging bahagi na rin ng buhay nating mga Pilipino. So, kaya hanggang ngayon, nadadala natin ito. Hindi naman na ito simbolo ng kolonyalisasyon sa atin, kundi simbolo na ito ng pagkakristyano natin, ng pagkakatoliko sa iba, no? At yung pagbabahaginan. Yun namang kutsara tinido, kahit pa rin nung panahon ng mga Kastila, dala na rin nila ito. At nagpatuloy ito hanggang sa panahon ng Amerikano. Bagamat ito yung mga simbolo ng dayuhan, pero ito ay sa haba ng kasaysayan natin, naging atin na rin ito, naging bahagi na rin ng pang-araw-araw nating buhay. Yun. Oh, I see. So, next question. What Filipino character does this tradition reflects? Well, ang pinapakita ng simbolo na ito ay napaka-religious nating mga Pilipino, no? Kasi ginugunitan natin bawat kilos natin, lalo na sa pagkain, yung huling hapunan ay simbolo ng pagbabahaginan. So, napaka-religious natin, nagbibigayan tayo sa ating pamilya, no? Yun ding kutsara tinidor, simbolo lagi ito ng pagbabahaginan ng pamilya mismo. Kaya masasabi natin na napakahalaga ng pagiging sentro ng Pilipino sa ating pamilya. So, Mr. Alipo, another question beyond that. Ano po ba yung pinaka last question na po? Ano po ba yung tingin niyo sa generation po ba natin? Ito na ba yung huling pagkakataon na magagamit natin to? Ay, sa palagay ko hindi, no? Kasi kasama talaga sa buhay na natin 'yan. Napakahirap na mawala 'yan, no, sa atin kasi tagos ito sa tradisyon natin, sa paniniwala natin. Maaring sabihin natin yung influensya ng globalization sa atin. Pero hindi pa rin tumawawala sa pagiging mga Pilipino natin. Okay, wow. Thank you, Mr. Alipao. That's a lot of information. Interesting. So, we will pause for a short break. And when we come back, we'll talk about why Filipino use rice as a substitute paste only here at the Pinoy on Top. Una, kaya, kaya. Una, kaya, kaya. Ay!